Hindi tuwing sumasapit ang Pasko, ang isa sa mga pinaka-inaabangan ay ang mga regalo. Pero ikaw, Atom, ano ba talaga mas gusto mo? Yung ikaw yung nagbibigay ng regalo o ikaw yung binibigyan? Parang mas masaya nung bata ako kasi ako yung tumatanggap. Pero ngayon, ako naman yung inaasahang magbigay. Pero mas doble naman talaga yung saya kapag ikaw ang nagbibigay ng regalo, hindi ba? Lalo na tuwing sasapit ang Pasko, lahat tayo ay nakakaramdam ng pangangailangan na magbigay sa iba. Mula sa imahe ng tatlong hari na may dalang alay sa bagong silang na si Hesukristo, isang tradisyon din ang isinilang at nagahari hanggang ngayon tuwing Kapaskuhan. Ang Diyos Ama nagbigay ng most precious gift, yung kanyang anak. Tapos yung mga dumalaw, yung mga magi, nagbigay ng gold, frankincense, myrrh. Kaya bahagi ng Christmas tradition ay yung gift-giving, pagtulad sa Diyos, pagtulad kay Kristo na nagbigay ng sarili, na tulad din sa mga mago na nagbigay. Pista ng tatlong hari ay pista rin ng gift-giving, no? Yun ang original gift-giving day ng panahon Kastila. Hindi nagbibigay ng regalo sa Pasko. Sa Pasko, ang family get-together doon ay para pagkatapos ng misa, kumain. Tapos maghihintay ka ng piyesta ng hari. No? Paskong una, si Maria ang ina. Gift-giving is an extension of yung mga hospitality sa nung unang panahon. Kaya may harvest, maghahanda ka, so magbibigay ka ng mga regalo o pakain. Yung ating Noche Buena ay nanggaling rin doon dahil may bagong harvest, may magpapakain ka. At dahil masagana ang buhay mo dahil bagong ani, ay magbibigay ka ng mga aguinaldo. Nang dumating naman ng mga Amerikano, nakilala naman ng mga Filipino ang masayahin at mapagbigay na patron, si Santa Claus. Kaya't lalo pang tumibay ang tradisyon ng pagreregalo tuwing Pasko. Ngayon, buhay na buhay pa rin ang tradisyong ito at sinabayan pa ng paglaganap ng mall culture. Ang pagreregalo tuwing Pasko sa Pilipinas at sa buong mundo ay naging isa na ring malaking negosyo. Some retailers, hanggang 50% ng total sales nila for the year, nakukuha nila pag Christmas time. Sa mga consumers naman, ito yung time na may extra tayo kasi di ba requirement na may 13th month pay. Very few people would save that amount, but we spend, we buy gifts, we prepare special food for the family on the 24th and the 21st, and we get new clothes, new things for us. Kailangan may bagong damit pag Pasko because a new clothes symbolizes my new dignity, my new person, my resurrection from the old and the new. Pagsapit ng Kapaskuhan, may kanya-kanyang pakulo na rin ang mga naglalakihang mall sa bansa. As early as September, naghahanda na talaga kami para sa Pasko. Pinaka-main project namin pag Christmas is the lighting of the giant Christmas tree, which is a tradition that we have been doing since 1981. Happy Christmas to everybody. We have a Simbang Gabi in the malls. It's a late evening mass that people can go to and keep the Simbang Gabi tradition. All in all, we're a family mall, and we want to keep people happy in this happiest time of the year. Sa patuloy na pagbabago ng mundo, hindi na nga ba talaga may iwasang maging komersyal ang Pasko? Kumbaga, enjoying the best of both worlds, tradition and the new aspirations of the family. Napapag-combine natin yan. Your time with your family and of course celebrating the birthday of Christ. No matter how commercial it looks, it's still very genuine in your heart. Huwag makonsyensya ang tao na parang pangit na ang Pasko
kung walang pera, walang mararangyang damit, at walang mga pagkaing sobra ang sarap. Tuloy ang Pasko. Kahit wala yan, tuloy ang Pasko kung si Kristo at ang kanyang liwanag at pag-asa ay ating tinatanggap. Ano, Nikki? Nabili mo na regalo ko? Ay, hindi pa. Minsan nga lang naman sa isang taon dumarating ang Pasko. Kaya para sa okasyong ito, bigay todo talaga ang mga Pilipino. Pero meron tayong ilang kababayan na nakakaisip ng iba't ibang paraan para lang maging masaya ang kanilang mga Pasko. Siyempre, given na yon na birthday siya ni Jesus, kumbaga. So, kailangan natin siyang i-celebrate. Tapos nakasanayan ko na rin siya sa family ko na kahit walang-wala, nagbibigay sila. Pasko noong 2006 na maisipan ni Mike, hindi niya tunay na pangalan na mag-ala Santa Claus sa kanyang pamilya. Nung first job ko, nagkaroon ako ng credit card. So, trinay kong magbigay ng gifts. So, sinimulan ko sa mama ko na worth 10,000 plus yung ref. Tapos yung kapatid kong bata na 7 years old, binilang ko siya ng toys. Tapos may girlfriend kasi ako noon, marami siyang pinsan doon sa province nila sa Batangas sa mga bata. So binilang ko rin sila ng mga toys. Kumbaga. Walang kamalay-malay si Mike na ang pagmamagandang loob pala niya ang magpapahamak sa kanya. Umabot siya ng mga 18 plus yung utang ko sa credit card. Hindi ko naman inasahan na sisingilin nila ako ng one time, big time yun. So doon siya lumaki ng lumaki. Sa tulong din ng kanyang ina, nabayaran ni Mike ang utang niya sa credit card. Pero magkaganon pa man, katiting lang ang pagsisisi ni Mike dahil mas mahalaga naman daw na napasaya niya ang Pasko ng kanyang pamilya. Kumbaga, parang hindi nila in-expect na merong ganong magre-regalo sa kanila. Tapos fulfillment na rin sa akin, kumbaga, na nabigyan ko sila. So, kasi Christmas naman yun eh. So, hindi naman siya everyday na nagbibigay ako. Pero kumpara naman kay Mike, mas marahas at labag pa sa batas ang paraan na naisip ni Danny. Hindi rin niya tunay na pangalan. Magpapasko rin noong 2004 nang magkaroon siya ng matinding pangangailangan. Nasakit yung anak ko eh. Hindi ko may labas sa ospital kasi walang pera. Lumapit na rin ako sa mga kamag-anak ko, mga kaibigan, pero wala eh. Hindi rin sapat ang kita noon ni Danny bilang konduktor upang maipagamot ang anak niya. Desperado, nagawa niya ang hindi inaasahan. One time, pumunta ako sa isang restaurant. Nag-iisip ako kung anong gagawin ko. Eh, meron isang babae akong nakita. Mukhang mayaman eh. Yun, sinilisihan ko yung bag niya. Bagamat binagabag ng konsensya, aminado si Danny na nasundan pa ang insidenteng iyon. Hanggang sa makasanayan na niyang magnakaw tuwing Pasko. Yung mga sumunod na mga ginawa ko na, minakuha na ako mga cellphone, minsan may mga lahas. Lumakas na rin loob ko kasi iniisip ko, para saan ako naman eh. Kapatawarin na lang ako ng Diyos eh. Kapag ganitong Kapaskuhan, lalo raw tumitindi ang pangangailangan ni Danny na kumita ng malaki. Paparegalo, papasko na daw. Ako naman, siyempre, kailangan kong magapera para may ibigay ang regalo. Asawa ko naman, basta magapera tapos may handa, masaya na yan eh. Alam ni Danny na hindi rason ng kahirapan para gumawa ng kasamaan. Pero sa ngayon, tila wala siyang mapagpipilian. Inabot na rin ako ng swerte, baka tigil ko na rin yung ganitong gawain. Kasi lumalaki na rin yung anak ko, nagkakaisip. So, lalapitan ko sila hindi bilang nanghuhusga, kundi bilang umuunawa. Ang hamon ay nasa akin. Halimbawa, bilang pari, bilang isang Kristiyano, no? Papaanong mapangatawanan natin nang hindi nahihiya sa mundo na ang diwa ng Pasko ay na kay Kristo. Tulad ni na Mike at Danny,
Hangad din ni Mang Rustum na mabigyan ng kahit kaunting kasayahan ng kanyang pamilya ngayong Kapaskuhan. Pero paano nga ba niya ito gagawin kung sa kalsada lang sila naninirahan? The angel did say was to